Hello mga master, good morning sa inyong lahat. Kumusta na kayo lahat? Nandito na naman tayo sa ating channel ngayong araw na ito. At welcome sa isa na naman panibagong episode ngayong araw na ito. Grabe, napakaraming issue ngayon sa ating lipunan, no? Andito na naman yung pinatupad na naman yung NCAP. At alam niyo naman yung nasa camera ang pera. At yung mga posts related sa NCAP nasa Facebook page natin yan mga master, wala sa YouTube, no? So ayoko kasi haluan ng politika yung YouTube natin mga master. So ayan na nga, syempre pag-usapan na rin natin yung NCAP na yan dito sa habang tayo bumibiyahe dito sa Lalamove. Yan, konting lang, konting kwento lang kung ano ba talagang side natin dyan sa NCAP na yan. Ako personally, hindi talaga ako pabor dyan sa na yan mga master, sa NCAP na yan. Dahil ang daming ang daming loophole niyan. Napakaraming butas. Alam niyo bakit? Kasi rush na pinatupad dyan hindi pinag-aralan. No? Ang sa akin lang dyan, ang point of view ko dyan, ang bilis nilang pinatupad dyan, sa sikip ng kalsada rito sa Metro Manila, at napakaraming kalsada na agad ang in-implement nila. Gusto lang naka-implement na pala. 'Di ba? Ang usapan diyan EDSA lang at saka C5. No, pero bigla na lang nag-boom kung saan-saan na merong NCAP. So parang ang tingin ko minadali nila yung pagpapatupad ng NCAP na 'yan. Wala naman sanang problema diyan, 'di ba? Pero dapat unahin nila yung kalsada kasi unsafe yung kalsada natin, tapos napakaliit. Lalagyan mo pa ng ganyan, di ba? Yung sinasabi nila na hindi pera-pera yung NCAP, hindi ako naniniwala doon. Na hindi pera-pera yon. Kasi kung hindi pera-pera yan, hindi ganyan kalaki ang multa niyan, mga master. Di ba? Lagyan nila ng multa, suspension, baka pwede pa, di ba? Tsaka parang nagmamadali silang kumita ng malaki dyan sa NCAP niya. Laki ng kita, laki ng multa 2,000, 5,000, di ba? Imagine mo yung mga na lang yun kumbaga drama na lang yung sinasabi nilang para maging maging tawag nito, maging responsable o maging mabawasan yung mga pasaway sa kalsada. Drama na lang yun mga master. Bakit napakalaki ng multa? Ewan ko sa kanila. Basta ako hindi ako pabor dyan. Ang daming mga tawag ito. Ang daming mga dapat na ayusin muna bago madaliin yung pagpapatupad nila sa NCAP na yan. Nakakatawa nga yung mga issue dyan. Ang daming pwedeng mangyari dyan mga master. Ang daming maapektuhan. Ang daming mapeperwisyo. Sobrang perwisyo. Imbis na serbisyo yung ginagawa nila, perwisyo sa taong bayan. 'Di ba? Tapos sama mo pa yung mga nangungutong sa kalsada ng mga MMDA. Meron ng NCAP, meron pang MMDA sa kalsada. 'Di ba? Kung meron ng NCAP, tanggalin na nila yung MMDA sa kalsada. Wala na dapat 'di ba? Magkakaroon lang kung talagang emergency. Ewan. Ayoko na pag-usapan yung NCAP na yung mga master kasi yan. Alam naman natin lahat, tayong mga nasa baba, tayong mga ordinaryong tao. Tayo talaga yung maapektuhan yan. Sobrang kawawa. Pero pag mga mayayaman, hindi masyadong affected ng mga ganyan dahil syempre may pera, 'di ba? Tsaka kadalasan mga master, ang ina-apprehend lang nila yung mga motor. Sa motor talaga sila nakafocus, 'di ba? Yung mga kawawang mga nagtatrabaho ng alam niyo yung mga rider sa kalsada, hindi naman yan nagtatrabaho para yumaman sa kalsada. Yung mga delivery rider, MC taxi, at kung ano-ano pa, mga basta, kagaya natin, hindi naman tayo nagtatrabaho sa kalsada para yumaman. Nagtatrabaho tayo para makasurvive.
Kaso lang yung ine-impose nilang batas na yan, talagang anti-poor yan. Tapos, napakalaki ng penalty. Talagang kawawa talaga yung mga ano. Tsaka malupit nito, konting mali mo lang, ticket ka kaagad. Tapos ang katwiran nila, pag mali yung huli nila, i-contest mo na lang. Napakahirap pag-contest sa kanila mga master. Pera ng taong bayan. Gigisahin ka sa sarili mong mantika. Kawawa talaga ang bansang Pilipinas mga master pag ganyan yung mga nagpapatupad ng batas. Imagine ninyo, ang lilinaw pala ng camera na yan, di ba? Napakaganda pala, high-tech yung camera. Pero bakit kapag may krimen hindi nagagamit yan? Yan lang ang napapansin ko eh. Alam niyo kung bakit? Kasi wala silang kikitain dun eh. Yung mga namamaril sa kalsada, di ba? Pag hinihingian ng footage, malabo. Totoo, di ba? Hihingian mo ng footage, hindi makita yung plate number. Napakalabo. Pero kapag sa pag sa NCAP, grabe, napakalinaw ba? Nasusumpa nga eh. Napaka ano, 'di ba? Napaka ewan sa kanila. Basta, mga master, kayo nang magano. Alam ko at alam niyo rin ang kaganapan sa politika ngayon. At ito nga inuuna ko na internet connection ko na naman. No. Alright mga master, so ayan ang game plan natin for today is short ride booking lang tayo. Ganun pa rin, no? Tingnan natin kung makakachamba tayo dito sa ano. Medyo magandang booking. Grabe itong booking na to mga master, oh, naka paid by credit. Las Piñas, Parañaque to Diliman. Alam niyo kung ano ipapadala? Cakes. Cakes, ibig sabihin madami. Nakabook sa motor yung cakes. Tapos sa malupit, plus 20. So good luck sa kukuha. Sigurado ako kung nagbabasa yung rider na makakakita yan, hindi kukunin yan. Grabe. Cakes. So, ayan mga master, nakakuha na tayo ng booking, no? 115 pesos. Ayan, dito lang to sa may sukat Parañaque lang yung yung delivery. At doon to sa ang pick up natin doon sa suki natin, no? Alright. So, ayan mga master, nandito na tayo sa nandito na tayo sa ating pick up point. Diyan na lang yan. Ito, ang bigat. Nandito tayo sa ngayon, sa Parañaque. Kung saan itong Parañaque, sakop to ng NCAP, no? Kaya ang tanong ko dito, saan ba tayo dadaan dito? Ito may motorcycle lane. So dito lang tayo sa motorcycle lane. Hindi tayo alis dito. So magiging mabagal talaga yung delivery natin. Kasi tinan mo naman yung motorcycle lane. Ayan o. Motorcycle lane pero may mga jeep. May mga sasakyan. Yun ang mahirap eh, no? Alam nyo yung NCAP, trap talaga yan eh. O, tinan mo. O. Ang gusto nilang gawin, di ba, exclusive sa motor, yung motorcycle lane. Pero hindi talaga po pwedeng maging exclusive yan, mga master. Meron at meron papasok talaga yan. Tulad niya, mga public utility vehicles. O. Diyan nakapwesto yan eh. Kasi, tawag nito. Pipick up sila ng pasahero eh. Hindi talaga kayang sumunod. Diba? Tulad yan, paparada sa gitna ng ng bike lane, ng motorcycle lane. Natural,
iiwasan mo yan. Hindi mo pwedeng banggain mo lang yan eh. Di ba? Ano yung sinasabi nilang para magkaroon ng chaos ang kalsada, para maiwasan daw yung chaos sa kalsada. Kasi ang dami nilang alam eh. Hindi talaga applicable yung na yan. Sa mga lugar na kagaya nito, maliliit ang kalsada. Tapos napakaraming public utility vehicles, oh. Tapos diyan pa sila nakapila sa motorcycle lane. Ang mahirap kasi sa atin, gaya-gaya tayo sa mga sa ibang bansa. 'Di ba ginagaya natin yung sistema ng ibang bansa? Yung sistema nila applicable sa kanila yung kasi magaganda yung infrastructure nila, magaganda yung kalsada nila, malalapad yung kalsada nila. 'Di ba? Sa atin naman ang kalsada sa atin, lubak-lubak, wala mga street lights, maliit, 'di ba, masisikip. Talagang hindi applicable sa atin yung mga ganyan mga master. Tapos, tingnan nyo sa Commonwealth, ang palengke nasa kalsada na, di ba? Naglagay sila ng motorcycle lane doon. Sakop naman ng mga kariton na nagtitinda, di ba? Pag lumabas ka doon sa motorcycle lane, huli ka. Problema, paano ka dadaan? May mga nakaharang dun sa sa motorcycle lane. Ala ka naman hintayin mong umalis yung mga vendors doon. Grabe. Gusto nila ng disiplina. Dapat ang disiplina unahin nila dun sa loob ng ahensya nila. Kasi ang daming corrupt dun sa kanila eh. Tingnan mo, di ba? Motorcycle lane. Pero 4 wheels ay nandyan. Patay tayo dyan. May mga camera, huli na tayo. Alright. So ayan mga master, nandito na tayo sa ating drop off. Okay na. Medyo mabigat. Okay, salamat. Alright mga master, so ang binigay sa atin ni ma'am is 10, 20, 30 130 pesos. Panalo. Kasi ang booking natin is 115 lang. So, meron tayong sobrang 15 pesos. Okay mga master. Uy. Yung pick up. At ito mga master, nagdagdag siya. Ang fare niya is 54 pesos lang. Kasi malapit lang naman. Pero gagawin niyang 120 kasi ang ipapadala is bigas. So ayan mga master. Ang pick up pala natin dito is isang sakong bigas, 25 kilos. Tapos ang ibibigay niya 120. From 54 pesos to 120. Siyempre tayo, di ba? Practical. Practical na tayo ngayon sa baba ng fare, nilalamove. So tinira ko na to. Tirahin na natin to mga master. Short ride lang to.
Oo, dito. Kaya malapit na dito. ID. Ha? Basta dadagdagan nyo ba? Saan ba? Ito lang to mga master. Ayan, no? 7 kilometers. Pero, ang ano, ay, 7 kilometers pero hindi updated. Mga nasa 6 kilometers lang to. 150. Pwede na to. Tinira ko na mga master, 150. From 54 pesos to 150. Okay, let's go, let's go. Diskarte lang yan. Basta kayang dalhin yan, no? Ganyan, no? Simple-simple lang. Basic. Hindi naman nakakaabala. Tirahin na natin yan. Walang kumukuha ng booking na to kasi ang baba ng fare, Nasa 54 lang mga master, Nakapuling pa. 54 pesos pooling service. Nakita ko sa note, binasa ko. 120 daw ang bibigay. O di sige. Pagdating natin dyan, hindi lang 120, ginawang 150 pa. Di mas maganda. Alright. So ayan mga master, nandito na tayo. Saan kaya dito yun? Dito yata. Tawagan natin para alam natin. Tama, dito nga. Okay. So yan mga master, successful ang ating delivery. Alright, let's go. Nandito tayo ngayon sa may Doña Soledad, Parañaque. So paikot lang to, no. Abang tayo ng booking dito, pabalik na Las Piñas or somewhere in Parañaque lang din. So ayan mga master, nandito na tayo. Ay, nandito pa. Meron na tayong booking pala. Saan to? Mukhang hindi ko kabisado tong lugar na to Maple Road. Babalik tayo Ang bahay na to, abandonado na. Number 3. Ayan mga master, andito na tayo sa ating pick up. Master double book. Ito pagkain to. So second pick up natin to mga master, pero mas malapit. So pagkain to dun sa may C5 extension. So ayan. After natin pick upin dito, puntahan na natin to. So let's go. Meron na tayong double book. Panalo yung biyahe natin ngayon. Kaso ang tagal dito. Okay. So ayan mga master, sapatos pala to. Alright, let's go. Puntahan na natin yung isa nating Isa natin pick up pagkain. Ayan, sakto lang kasi wala namang laman yung wala namang laman yung bag natin. So pupunuin natin ang pagkain yung likod natin. So ayan mga master, hinahanap na tayo ng natin, ng nag-book. Malayo pa raw tayo. Ano ba yung bayad? Okay. Pasabi lang sa nag-book, papunta na ako. Traffic meron pala dito Okay. Uy.
Balik natin to sa labas. Tapos ito dito sa loob. Okay. Anong pangalan? Jean. Oh, ito nga. Ito, boss. Saan ba yung tangerine na yan? Dito kasi nakapin eh. Sige. Sige, salamat. So, ito mga master, meron tayong booking 232 pesos. Uwi na sana ako kaso lang nakita ko tong booking na to. At ang maganda rito sa booking mga master, balikan to. 232 pesos. Dito lang ang pick up sa may amin, tapos dyan din ang balik. Tapos ang drop off natin is 11 kilometers lang. So papatak din ng ng 22 kilometers pag nagkataon kasi balikan. So 232. Okay na rin mga master, not bad. Pasok pa rin sa ating sa ating tawag nito. Sa ating standard. So ayan, tirahin na natin to ngayon, no. Doon lang to sa may tapat ng NAIA Terminal 3, yung drop off sa may Sheraton Hotel. So hindi ko alam kung ano yung papadala natin. Tapos pagdating kasi doon, mayroon pa yatang ibabalik. So balikan lang. Okay lang. No. Let's go, let's go, let's go. Puntahan na natin mga master. Pwede pa nga natin hanapan ng kasabay ito eh pag nagkataon. Tingnan muna natin kung ano yung pipick upin natin. Uuwi na sana ako kaso nakita ko yung booking eh. Di mamaya-maya na lang. Sagad na natin. Okay, update ko na lang kayo kapag nandun na tayo sa ating pick up mga master. Alright. So ayan mga master, nandito na tayo sa sa ating pick up. Tawagan na natin to. Baka dito to eh, St. Peter eh. Okay, tawag muna tayo para sigurado. Bernardo College eh. Hello po sir, Lalamove pick up po. Okay po. Ayan mga master, palabas na raw. Okay, so tingnan natin mga master kung ano to. Balikan to eh.
Ayun po. Ma'am, ano po ito? Ibabalik dito? Opo, ibabalik dito. Ano to? Magmi-meet lang kami doon, pipilapan niya, something ganun. Opo. Tapos, May pipirma ka na po. saan po yung payment ito? Dito na? Doon na daw. Doon na po. Sige. Opo, sige. So, ano to mga master, balikan. Bilisan lang natin to. Okay. 11 kilometers. Pasok pa rin to sa ano natin. Sa ating let's go, let's go. Let's go! Ayan mga master. Panalo tong biyahe natin. Sakto-sakto lang. Pag uwi natin, di tatawid na lang ako sa amin na. Mamaya. Layo pa ng inikutan ko. Wala kasing ano dito eh. Walang dadaanan eh. Ayan mga master. Sulit na tong Rusi natin na to. Grabe na yung serbisyo sa akin ito mga master. Sabi nila sirain. Wala naman naging issue tong motor na to. 2 years na mahigit. Ito po kuya, akin na yan. Ay, teka lang ha, bigyan pa kita. 232 lang. O, yan na kuya. Ayan. Sige. Salamat po. Thank you, ma'am. 32? 230 lang. Na yan? Okay na po. Okay, salamat po. Sige po. Oy, 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 panalo. 232 lang, pero ang binigay is 350. Panalo talaga mga master. Quality yung booking natin ngayon. San ka pa? Isang pasada lang, di ba? Bait ni ma'am, salamat po. Makakauwi na ako. Hindi ako nagsisi na mga master, nakunin ko tong booking na to. Ang ganda. Kota na naman si Suluista. Chamba-chamba lang yan mga master. So, ayan mga master.
Panalo yung biyahe natin. Pasok na pasok to sa ano natin, sa standard mga master. Imagine mo ang fare natin is ano lang po, 232, pero ang binigay sa atin is 350 balikan at 11 kilometers. Bihira ka makakuha ng mga booking na ganito. Tsambahan lang talaga. So thank you po sa kanila. Napaka generous. Tinanong pa ako kung okay na yan. Syempre okay na yan sa akin, ma'am. Panalo niyan. Tuwan-tuwa na nga ako doon sa 250 na binigay nyo eh. Ano to? Game na ba? Mamaya ma-NCAP tayo dito eh. Okay, so quality mga master. At dahil dyan, tayo ay ididiretso na natin to. Ibabalik natin. Tapos uuwi na ako. So ayan mga master, nandito na tayo ulit sa ating drop off. Successful ang ating ang ating delivery ngayon, no? Balikan 350 pesos. Ayan, so tawagan na natin yung ating drop off dito. Nandito na tayo eh. Ayan mga master, quality. Okay, so successful mga master. Hindi ko na alam kung magkano kinita natin, no? Basta mahalaga sa atin, ang alam ko mga master, panalo yung biyahe natin ngayon, no? Nakalimang booking lang tayo pero quality yun. So abangan na natin dito yung yung ating drop. Cash collected yan, sobra pa nga eh. So bigyan pa tayo ng tip na 118 pesos ang tip natin dito sa delivery natin. Pasobra. Nag-aalangan pa ako kunin to eh, kaso kanina sabi ko wala naman tayong gagawin, so tirahin na natin. Yan. Buti na lang kinuha natin. Yung rusi natin mga master, matatag sa biyahean yung rusi natin. Okay na po. Thank you po. Okay. Okay. So yan mga master, dahil dyan naging quality yung biyahe natin, tayo po ay uuwi na. Alas 12 ng tanghali, maaga tayo ngayon. Maaga rin kasi ako nakalabas kanina. So mga alas 8 yata yun, 8:30 mga ganun. Pero ang maganda doon mga master, ang bilis ng natin, pacing ngayon. Nagkaroon ng problema sa signal pero okay lang. Nakabawi naman. So yan lang mga master. At maraming salamat po sa lahat ng sumama rito sa biyahe natin. At doon sa mga kapwa ko mga rider, mag-ingat po tayo sa NCAP. Mag-ingat tayo sa NCAP, no? Sunod na lang tayo sa batas trapiko. Kung wala talaga tayong magagawa dyan dahil negosyo nila yan eh. So wag na lang natin sila bigyan ng kita, diba? Tiis-tiis na lang muna. So yun lang, maraming salamat po sa inyong lahat at God bless po. Kita kits next time. Bye bye.